wala ka nang maririnig na magnanakaw, sinungaling si Marcos, kundi maganda naman ang kasalukuyang pamumuno ni Bangag. Ang nagagawa nga naman ng kalahating bilyong piso. See? Paulit-ulit din natin sasabihin, yung mga kaalyado nyo na mga dilawang mga hinayupak, they are not fighting for your future, for the Philippines, kundi they are fighting for themselves to get the kalahating bilyon, to get the billions and billions, ma-elect, magkaroon ulit ng power. By now, sana gising na kayo. By now, sana wala na si Bangag. But again, ganun eh. Resilient ang Filipinos. Hello, how are you mga palangga? Kumusta kayong lahat? Kayo ay tulog na ba? Ayan, medyo late na tayo sa regular schedule natin, but ganun pa man, andito pa rin ang aking alindog. So, absent tayo yesterday dahil busy-busy ang ating alindog, pero hindi ko nakikita kung live ba tayo or what. Hinahanap ko dito sa aking Facebook page. Wait a minute. Okay, live tayo, okay? Go, go, go. Share, share, share. Okay. Hanging around, nothing to do with... Okay. Hi, guys! Okay, gising na ba ang lahat? Thank you so much for being here. So, pag-uusapan pa rin natin ang mga salot sa bayan. Alright. Sorry at absent tayo kagahapon dahil abalang-abala ang inyong palangga sa pakikipaglaban sa buhay. Alright. So, kahapon, supposedly kahapon, absent tayo. Ito yung mga pag-uusapan natin, pero mag-recap tayo mga palangging. Kumusta mga eksena ninyo? Gorgor Zorro, Marzel, na-miss niyo ba ang aking alindog? Lichen, ayan, nasa na mga hitad ko mga palangga. Napagod ang aking katawang lupa kahapon, kaya naman hindi tayo nag-chikad boom boom. Alright. So, nagsalta ang bangag na presidenteng Adictus Benedictus na si Marcos Jr. Wala naman ang iba na addict na presidente. Ayan, si Marcel, na-miss ako. I miss you too, guys. Alright. Si PTV Music PH, Fee Tilton, Aliza Reyes. Okay. Ang mga hitad. Si Cha, Bill, Kim Gorgeous. Okay. Go na tayo, mga palagap. So, nung kaarawan nga ng isang traidor na si Jabnoy, o nga, no? Ba't ganun mga Jabnoy yung mga hayop na yun? Alright, so balikan natin ang sinabi ni Marcos Jr. na ito, verbatimly, sinabi niya, grabe Grabe ang pagdilakipay nila Chris Aquino, Chris Tidi, ano pa ba? Sama-sama na talaga sila. Kaya sabi ko sa inyo, niloko talaga ang Pilipino dahil pagdating sa ginhawa, sa ngalan ng kaban ng bayan, sama-sama sila. Pagdating sa kunyari, pakikipaglaban para sa inyong demokrasya, gamit na gamit ang inyong mga alindog, yung paghikayat sa inyo, magwelga, magrally, magsalita, laban sa mga Marcos, chuchu-chuchu, and now, sanib puwersa na sila sa kaban ng bayan kung paano nila inuubos ang pera ninyo. Kaya naman, ang mga pag-uusapan natin sa mga susunod na sandali ay ang mga dulot na kahirapan katulad ng leptospirosis at kung ano-ano pa. So sabi ni Bangag Jr., the memory of Ninoy Aquino reminds us of the courage of Filipinos to stand by their convictions and contribute to our nation's democratic journey. Okay. So, para bagang ang sinasabi dyan ni Bangag, yun nga, alalahanin natin ang mga ginawa na pakikipaglaban o paninindigan ni Ninoy nung panahong yaon. O, di ba? Actually, tama naman talaga ang pakikipaglaban ng traidor na si Ninoy. But the thing is, mga palangga, napag-alaman natin, lalo na sa panahon ngayon, ay hindi naman talaga sila nakipaglaban para sa inyo.
Okay? Maring part of Ninoy nakipaglaban sa katotohanan, hindi mari dahil sa kanyang vested interest, pero nakita natin sa pamilya niya, sa mga kaalyado niya, katulad ni Virus na nangangarap na maging presidente ang Bigaot, akala mo naman mananalo, alright, katulad ni Delima na lumantak ng Saba, na nakipaglaban, Marcos, diktador, ngayon nga magkakaalyado na sila. Ngayon, kung pakikinggan natin yung mga sinasabi ni Bangag na ma-inspire tayo sa courage or tapang na pakikipaglaban ni Noy dahil sa kanyang diktador na ama. Di ba? Dapat yung kanyang mga kaalyado ni Ninoy, ang kanyang mismong pamilya, ay kailanman hindi nakipag-ayos sa mga pumatay, okay, kay Ninoy. At hindi dapat tumanggap si Leni Robredo, 'di ba, out of delicadeza sa pakikipaglaban niya ng kalahating bilyong piso para ipaayos ang musoleo ng kanyang asawa. 'Di ba? Or museum. So nakita niyo na paulit-ulit nating sinasabi ito, mga kababayan, pero ang paninindigan ni Ninoy nung time na 'yon, dahil sinasabi natin, hindi natin sinasabi na sa history na siya ay pinahirapan, 'di ba? Pinakulong, dapat nga bibitayin, ipa-firing squad, 'di ba? So ngayon dito, makikita mo na, wala, alam naman natin sinasabi ni Bangag, yun ay mga script lamang. Na kunyari kikilalanin ang mga pinaghirapan ni Ninoy, 'di ba? Sa pakikipaglaban, ang tatay niya yung nilabanan eh. Yung pagiging diktator, pagiging magnanakaw. Sila. The reason why nakinabang sila, sa pera ng bayan hanggang ngayon, ini-enjoy nila at patuloy nilang pinagnanakawan ang kayo. Alright? Kaya ngayon, isang malungkot na yugto ng buhay ninyo dyan sa Pilipinas, dahil lahat vested interest. Okay? Baha pa rin ngayon. Di ba? Patuloy ang kahirapan na ginagawa sa inyo habang nagde-deliver lang ng mga speech. Si Bangag, yung mga kaalyado ni Bangag, yung mga kaalyado na nila ngayon, okay? Katulad ni Dilimang Hitad, sabi ko nga ni Virus, lahat sila. Kahit ano pang sasabihin ni Bangag dito, meron pa siya sinabi, Ninoy Aquino Day therefore invites us to acknowledge the past and draw from it the resolve needed to safeguard freedom, strengthen our institutions, and deepen national unity. Okay? Akala mo talaga totoo. Kilalanin natin ang ipinaglaban ni Noy at isabuhay natin o isipin natin yung mga aral na ibinigay sa atin sa kanyang pakikipaglaban para magkaroon tayo ng maayos na konstitusyon, chucho-chucho. Diba? Ang dali niyang sabihin na acknowledge the past. Diba? Na-acknowledge ba ni Bangag, mga kababayan, yung mga ninakaw nila in the past and in the present na dapat ay ibigay sa taong bayan? Kung dahilan, bakit kayo ay patuloy na nahihirapan? So lahat ng itong sabi ko nga, mga kasinungalingan ni Bangag, mga motherhood statements, para kunyari nag-unite ang bayan, acknowledge ni Noyes, courage sa pakikipaglaban, chucho, para makuha niya yung mga inuto nila na mga bata ngayon o mga, mga umusbong na botante, right? Nakaalyado ng mga dilawan. Kasi sanib puwersa na nga sila ngayon eh. Diba? I-acknowledge natin yung kiniklaim ng mga dilawan na ginurgur nung panahon ni Senior. Ginurgur, tinorture, pinahirapan at kung ano-ano pa. Right? So yaan. Okay? Yaan mga kababayan, yung mga sinasabi dito ni Bangag sa kanyang statement. Okay? Yung mga human rights violation na ginawa ng tatay niya. Yun nga, yung mga ginurgur, pinahirapan na ipinaglalaban ni Delima, ni Virus, ni Robredo, yung mga puking inang yan. Okay? Na niloloko kayo o niloko kayo, kayong mga pawok, kayong mga dilawan, na laban kayo ng laban sa amin noon. Ako ay Marcos Bangag supporter pa. At ngayon, kain suka, lunok suka kayo ngayon at ginagamitan kayo ng ganitong statement. Ginamit since na bumalik ang mga dilawan ang pagkamatay ni Ninoy. Diba? Lahat yan every year
may selebrasyon sila, pinapaalala sa inyo na ang Marcos ay diktador, ang mga Marcos ay magnanakaw, ang mga Marcos ay pinahirapan kayo. Then now, sasabihin ni Bangag, acknowledge the past. Pero kayo, hindi nyo in-acknowledge. Kayong mga dilawang supporter, katulad ni Robredo, na tumanggap ang bilat niya ng ₱250 bilyon. Galing kay Bangag. After niya makatanggap, wala ka nang maririnig na magnanakaw, sinungaling si Marcos, kundi maganda naman ang kasalukuyang pamumuno ni Bangag. Ang nagagawa nga naman ng ₱250 bilyon. See? Paulit-ulit din natin sasabihin, yung mga kaalyado nyo na mga dilawang mga hinayupak, they are not fighting for your future, for the Philippines, kundi they are fighting for themselves to get the ₱250 bilyon, to get the billions and billions, ma-elect, magkaroon ulit ng power. By now, sana gising na kayo. By now, sana wala na si Bangag. But again, ganun eh. Resilient ang Filipinos. It's okay sa inyo mag-swimming sa baha. Mag-swimming sa leptospirosis na ngayon ay nagkakaubusan na ng antibiotics. Hindi na kayo tinatanggap sa NKTI dahil nag-uumapaw ang mga pasyente. Dahil sa kakulangan ng bed, sa kakulangan ng gamot, sa kakulangan ng pasilidad sa mga pangpublikong hospitals. Why? Kasi ninakaw ng mga Bangag at ng mga dilawan na tandem na sila ngayon. Imagine mo, si Lene Robredo binigyan ng ₱250 bilyon. Ganon, di ba? ₱250 bilyon. And now, ginukuyog nila si Sara Duterte sa ₱125 million. Okay? Na binibintang na, ninakaw daw, pero nakita naman natin sa impeachment hearing na hindi ninakaw. They spend millions and millions every single day tuwing naghihiring sila laban sa ₱125 million na legitimate, okay, na legal, na ibinigay ng Office of the President, okay, na confidential fund na ibinigay o inalaw sa bisa ng batas. ₱125 million na panggastos sa Intel funds, okay? Patungkol dyan sa opisina na pinamumunuan ni Inday Sara and she's the Vice President. Pero yung kay Lene Robredo, para sa patay niyang asawa na puro katraidoran ang ibinigay sa atin, yung mga putang inang namatay na. ₱250 bilyon. Pero kayong mga mga jutang ginemes na mga dilawang pawok, tahimik ang bunganga niyo. Ang ingay niyo sa ₱125 million. Si Sara Duterte, grabe. Grabe, nilustay ang pera ng bayan. ₱125 million. Grabe naman yan, kailangan nating panagutin. Pagtulungan ng mga kaparian, ng mga hayop, ng mga paring nagtuwad-tuwad dyan sa simbahan. Pagtulungan ng maleta kongresista si Sara Duterte. Pagtulungan ng mga maleta boys o maleta senators. Dahil si Sara ay may ₱125 million. Pero mga jutang generous kayo, tahimik kayo sa ₱250 bilyon. Ng 10 kilograms ang bilat na si Robredo. Na nandiyan, documented na paulit-ulit na sinasabi si Marcos, magnanakaw, sinungaling, isoli ang pera ng bayan, magbayad ng taxes, estate tax ₱203 billion, and now after tumanggap ng ₱250 billion, tahimik kayo. Forget about Robredo, no, pawok. Talagang durugin natin si Sara, durugin, ₱125 million, ganyan. Let's just forget about ₱250 billion of Lene Robredo. See? That's why you deserve na maglutang kayo sa baha. You deserve it. Putang ina nyo, lahat kayo mga pawok. You deserve it na anurin ang inyong mga gamit, ang inyong mga sink, ang inyong mga bed na sabi nga ni Bangag Jr. dyan,
Tawa-tawa, nakagawa na tayo ng bahay kasi yung mga naanod sa bahay, may sink, merong bed, may kutsyon, may ganyan. You deserve that kind of addictus president. Hindi ako mapapagod pero nabubuisit ako dahil ang tatangan nyo, ang bobobo ninyo kung hindi pa kayo gising. Bakit? Kayo yung nagsasakripisyo eh. Pinagtatawanan lang kayo ng bangag na presidente na, ganyan, mayroon na tayong pumping station eh. Mayroon na naman tayo, bubuksan natin. May gastusan na naman tayo, 13 pumping stations para solusyonan ang baha. Without you na nag-iisip na ang sinasabi niyang pumping station ay hindi pa umaandar. Pero habang umuulan, may mga habagat, chuchu-chuchu, at may mga bagyo pang darating, di ba? Lubog kayo, but you don't care about your country. Actually, you don't care. Wala kayong pakialam sa bansa nyo, yun yung totoo. Kaya deserve nyong lumutang, deserve nyong magpakabangka-bangka dyan. Deserve nyo yan. Right? Deserve nyo talaga lahat yan. Wala kayong pakialam kasi nakatuto kayo kay Sara Duterte. Imagine na tinutukan niyo si Sara Duterte na kailangan panagutin 125 million. Ulit-ulitin ko yan. Si Sara, panagutin. Piatos, 125 million. Pero mga king-inan nyo, ang kalahating bilyon para sa patay na si Jesse Robredo na anong kinontribute ng putang inang namatay? Puro pagtatraidor din sa bayan? Hindi nga natin alam, hindi pa nga natin alam kung pinatayan ni panahon ni Noynoy. Dahil questionable ang pagkamatay niyan. Bumagsak sa aeroplano, mukhang may mga hurong-hurong na intended. Sinadya ang kanyang pagkamatay o sinadya ang paggurgur sa kanya. You know, hanapin nyo yan. But now, tahimik kayo. Kami lang ang maingay dito na kalahating bilyon, 500 million versus 125 million. Pinag-uusapan ngayon, inilalagay pa yan ni Zatanas sa, may mga publicist pa yan, nagbabayad yan ng mga international media, dyan sa FOCAP, umattend yung iba dyan, para sirain si Sara Duterte for that 125 million. Pero again, talagang tikom ang bibig niya sa kalahating bilyon para sana namatay na si Jesse Robredo, ano? Talagang nakaka-proud maging Pilipino, no? Parang ang bobo niyo sa math, 'di ba? Ang mga Pilipino magagaling sa math. Right? 'Di ba? Wala kayong pakialam sa kalahating bilyon ni Leni Robredo na ginastos ni Bangag. Binigay para hindi na umalsa ang kipay ni Leni sa pakikipaglaban sa martial law, pakikipaglaban sa mga human rights, victims. Kasi binigyan na siya ng kalahating bilyon. Ikaw ba naman sampalin ng kalahating bilyon, di ba? Uurong talaga ang bilat mo sa pakikipaglaban mo kung wala kang pinaglalaban. Ganun lang yan. Kung meron kang pinaglalaban para sa laylayan, para sa taong bayan, hindi ka tatanggap ng kalahating bilyon na gagastusin mo sa patay mong asawa. Kung may delikadesa ka, sinabi mo dapat, excuse me, magnanakaw na Bangag Jr. Kung talagang sincere ka, gastusin mo yung kalahating bilyon sa mga biktima ng lindol, ng bagyo. Doon mo yan. Marcos Jr. igastos, huwag sa patay kong asawa. Dahil kahit kailanman, hindi ako tatanggap ng bayad galing sa kaba ng bayan para supilin ang aking bibig, ang aking kipay, para hindi na ako magsalita sa 203 billion estate taxes mo. Na hindi, o iba pang mga taxes na hindi nabayaran. 'Di ba? Okay lang si Jesse Robredo dito, patay naman na yan eh. Mga desente naman, okay na yan. Yung kalahating bilyon, Mr. Marcos, ibigay mo yan sa mga nangangailangan na ngayon ang ating mga biktimang naba. But you just don't care, no? Kasi nakafocus ang energy nyo kay Sara Duterte. 125 million, no? Mas malaki ba ang 125 million sa kalahating bilyon na inalay sa vilat ni Zatanas? Ay, pareho silang Satanas. Ni Leni niya, ang sa akin lamang, boy. Ang vilat-vilat ko, boy. Nakatanggap ng kalahating bilyon. Kawawa talaga kayo, sa totoo lang. Kaya sabi ko sa inyo, kung may kulam na ako, kinulam ko na silang lahat. But ako, bilang isang taong buhay, right? At nakikipaglaban, ito lang ang magagawa ko.
ang i-aware yung mga hindi aware at gisingin ang inyong mga diwa na kahit na sana marunong kayo ng simple arithmetic, simple math, basic math. Ano ang malaki? Sa peso na lang, wag na tayo pumunta sa billion. 125 pesos o 500 pesos. Siyempre, ang sagot ng mga bangag, ang sagot ng mga pinklawan, 125 million kasi ka napunta kay Sara eh. Huwag na natin pag-usapan ng kalahating bilyon ni Lenny. Sad. Very sad maging Pilipino sa panahon ngayon. Lalo na kayo na laging nakakatamasa ng baha. Ginagamitan lang kayo ng mga ka-statement ditong kaputahan ni Bangag. Ano pa sabi niya? Acknowledge the past. Or sabi niya, this day, ito pa, verbatimly ito binabasa natin sa news. Bangag Jr.'s statement. This day reaffirms that freedom carries with it a collective duty to respect the dignity and rights of others and contribute to the good of our nation. Right? So ang kalayaan daw, wow, may kalayaan ba tayo? Ang kalayaan ay may kasamang responsibilidad, collective responsibility, okay? Na irespeto daw ang bawat karapatan, ang dignidad ng mga mamamayang Pilipino, at ito daw ay pagsamasamahin natin, okay? Pagsamasamahin natin, sabi niya, collective duty. Pagsamasamahin ang ating responsibilidad, ang ating, this is my own words, ang ating mga ambag para sa pag-asa o para sa kaalwanan ng ating bayan. Wow, ang ganda pakinggan, di ba? Freedom. Okay, you talk about freedom, dignity, rights. May freedom ba kayo? Wala. Why? Look at Marcoleta, look at Defensor, look at Maligod, look at me. Look at Harry Roque. In-exert lang namin, in-express lang namin yung aming freedom, ang kalayaan na sabihin na may adik kayong presidente dahil yan ay authenticated video na in-express ko sa inyo, in-expose ko sa inyo na sila ang mastermind ng smuggling, hoarding, pagnanakaw sa loto, lahat. Anong ginawa sa akin? In-express ko lang yung freedom ko. Tinamnan ako ng kaso, ginamit si Taberna, ginamit ang iba pa, gumastos ng million, billion maybe, papunta dito, gumastos ng assassins para gurgurin ako. Just to express my freedom para sa inyo, para educate, not to educate you, para i-aware kayo na ang presidente ninyo ay addict, magnanakaw, smuggler, hoarder, kidnapper. Ang kapalit, dahil in-express ko ang aking karapatan, meron akong dignidad na ipinaglaban, tumayo. Alright? Mga kapalangga, ang kapalit ay gurgur. Look at Harry Roque, tinamnan din ng mga human trafficking. Look at Mike Defensor, tinamnan din ng human trafficking. Look at Mike Defensor, nauna pang, Marcoleta, nauna pang nakulong kay Tambaluslos. At ngayon, pilit na binabaliktad. Okay? Yung kaso, doon nga sa mga nakulong na at ililinisin na si Tambaluslos, si Martin Romualdez sa kabila ng testimonya o explosion o testamento pasabog ni Zaldico na ang mastermind ng pagnanakaw ay si Tambaluslos at si Bangag at si Lisa Tanas at si Sandro Marcos. Yan ang gustong burahin ng media dahil bayad sila, okay, ng Bangag. At dapat mag-focus na kayo sa 125 million kay Sara. Dapat nakasarado yung inyong, para kayong kabayo. You focus, di ba, naka-quadra. Quadra ba yun? Basta nakaganon, di ba? Yung kabayo may ganyan. Focus, 125 million. Si Sara. Forget about kalahating billion ni Robredo. Forget about the 10 billion, na mga nilustay o ninakaw o mga ginansyo ni Sandro Marcos sa mga flood control sa Ilocos, andyan yan, pasabog ni Chavit Singson. Forget about Amina Pangandaman,
nasangkot sa flood control. Forget about, who's that? Bersamin. Lisa Tanas na may 100 billion insertion. Putang ina, huwag na kayo mangarap. Nagaganda ang bayan nyo, ha? Huwag na kayo mangarap kasi wala naman pag-asa ang bayan ninyo. Kasi wala naman kayong pakialam eh. Nag-enjoy kayo sa baha. Tapos you talk about future for your children. Wala nang future ang mga anak ninyo. Wala na. Bakit? Yung pinaghirapan ng mga anak ninyo. Yung anak nyo pinag-aral nyo na nagtatrabaho ngayon sa call center, nagtatrabaho sa ospital, naging nurse, naging midwife, naging kung ano man. Ayun, yung binili ni anak niyang sink at saka folding bed o bed, kutsyon, ano yun, Uratex. Maganda pa naman yung Uratex na yan paghigaan mo, di ba? Kasi flat, likod mo, mga ganun. Commercial pa ako. But you know, I remember, gusto ko yung kama na yan din sa Pilipinas. Anyway, yung pinagtrabaho ng mga anak ninyo, ayun, palutang-lutang na sa baha. Kawawa naman yung anak nyo, no? Pinag-aral, nagtrabaho sa ospital, nagtrabaho as dentista, ngayon, walang dignidad, di ba? Walang quality of life. Why? Imagine mo, papasok ka sa clinic, sa dentista ka nga, lumulutang ka naman sa baha. Nurse ka nga, nakaputi. Di ba, kailangan mo pa magpabuhat sa mga tambay dyan sa Quiapo. Nakikita ko eh. Isakay ka doon sa parang kang karosa na parang Reyna Elena nung unang panahon, di ba? Nakasakay ka sa karosa, nakasakay ka sa, what do you call that? Yung sinasakyan ng Santo Cristo. Yung parang karwahe. Binubuhat ka ng mga tambay o mga adiktos, magbabayad ka ng 10 piso, 20 pesos para maitawid ka sa baha. You enjoy that, right? You deserve it. Because you don't care about yourself, about your country. Yun lang yun. Buhay nyo yun eh. Di ba? Russell Aesthetic, Kariton. Right? Then sabi ni Bangag, okay? They talk about dignity and rights. Sariwain, yung mga sinabi ni Ninoy. Sariwain ang sinabi ni Ninoy. Personal, vested lang sila talaga. Dahil walang kalayaan sa bayan ninyo. Hanggang ngayon, walang kalayaan dahil ang pag-expression ng inyong freedom of speech ay gusto kayong kason. Tignan nyo na lang yung sino yun? Yung mga kaliwa, ganun siya. Magdidemanda daw dahil ginagawa siyang caricature na pangit siya ganyan. Ang sabi niya, hindi daw dapat, sino yun? Si Dania, whatever. Hindi ko minimemorize ang pangalan ng hayop na yun. Yung si Percy Ngiwi. Okay? Ginagamit ang mga kasarian, mga kapansanan na wag daw natin siyang siraan kasi nga wag daw atakihin ang kapansanan. Hindi naman natin inaatake ang kapansanan ng pagkangiwi niya. Bakit ba natin sinasabi yun? Nangiwi-ngiwi siya kasi yung ginagawa niya diyan bilang Maleta Congressista members, yung mga kasinungalingan na yan, mga kababayan, doon tayo, hindi tayo nangungutya kung pangit ka, ngiwi ka, may pimples ka. Diba? It's not about that. Bakit? Lahat ba na mga ngiwi? Lahat ba mga na-stroke? Kinukutya natin? Hindi natin sila kinukutya physically. Thank you, Marie Chris Gobrin, for your love. Ayan. Cheers to that. Coffee. Thank you, Palangga. Now what? Okay? Hindi natin kinukutya yun. Okay? Kaya natin kinukutya yung kanyang pagiging ngiwi. Dahil ngiwi na nga siya physically, katulad ni Bangag. Patuloy pa rin siya nagpapakalat ng kasinungalingan laban kay Sara Duterte. At hindi siya nakipaglaban sa tama. It's not about, thanks again, Marquis. It's not about Sara Duterte. Tinahi niya yung tinahi niya yung ngiwi niya. Tinahi niya yung ngiwi niya ganyan. Hayop siya. Sa tunay na katotohanan na ang mga Marcos ay magnanakaw at patuloy na pinahirapan kayo. Ulitin ko ulit. Good example, si Leni Robredo tumanggap ng kalahating bilyon but they talk every fucking day
every minute about 125 million Sara Duterte. Ba't tahimik sila? Hindi kasi selective ang pakikipaglaban like me. Number 1 bangag supporter. Kung ako ay selective lang, wala ako ngayon dito sa harap ninyo. Baka ngayon, papuri pa rin ang sinasabi ko kahit sabi ko nga sa inyo, ang baha na yan. Ang tubig na yan, kung ako ay sarado ang utak, ititwist ko yan. Gagayahin ko si Bangag, oo nga naman, ipunin natin ang tubig para magamit natin. Di ba? Sasakyan ko ang kabaliwan ni Bangag kung tayo dito ay selective. Ba't hindi tayo selective? Dahil ang pinaglalaban ko, hindi pangalan, kung hindi tayo. Tayo na nakaranas ng kahirapan, nakaranas ng baha, nakaranas ng gutom, nakaranas ng mawala ng pamasahe dahil sa hirap ng buhay. Diba? Nakaranas na lumutang sa baha, but not the baha now. Kasi ang baha ngayon is all over the world. Welcome to the Philippines. Baha here, baha there. Swimming na. Gayon dapat ang ating, what do you call that? Tourism tagline. Diba? Dati, wow, Philippines. Ngayon, welcome to the Philippines. Baha here, baha there. Swimming na. Diba? Yun ang, natin sa mga foreigner para, puntahan tayo. Para ma-experience sila yung, only in the Philippines. The baha. Kasama mo ang mga sink at kung ano-ano pang mga basura. Right? Now, you talk about press freedom na sinasabi ni Bangag. Okay, may sinabi pa siya. Alright? May sinabi pa si Bangag dito. Bangag, we're talking about Marcos Jr. Sinabi niya pa kahapon, disinformation, division, distrust, and civic indifference daw. Okay? Ang hamon sa demokrasya. Right? Wow. Disinformation, Marcos Jr., hayop ka. Sino ang numero unang promotor ng disinformation? Sila. Bakit? Tignan nyo ang tagapagsalita nilang Impacta kung gaano mag-disinform sa inyo. Paano yung disinformation ni Clarissa Castro? Ano ang number 1? Sinundan niya ni Clarissa Taratara, yes, Zaralina, na ang baha daw ay hindi naman umabot sa tuhod. Diba? Sinakyan niya o sinigundahan niya ang kasinungalingan ni Marcos Jr. na yung baha hindi naman umabot ng tuhod. Ganon kasi kapag ikaw ay bayad. Kapag pinapalamon ka sa ngalan ng pera ng bayan, sinasalaksakan ang kipay mo ng pera ng bayan, ang pula gagawin mong puti. Gagawin mong mangmang ang kaharap mo pero ikaw ang mukha naging mangmang. Ipipilit mo na si Marcos Jr. ay hindi adik, hindi magnanakaw. Santo, kumbaga. Gagawin mong santo ang isang tao kapag binibigyan ka ng salapi. Kahit nakikita mo ng ngiwi, sabihin mo gwapo. Right? Ganun, nakita mo yung mga mambobola, you look so gorgeous today. You're so pretty. Kahit di naman pretty. Never ko gagawin sa isang tao na sabi kitang pretty, tapos hindi ka naman pretty, o sabi ko na gwapo. Pwede ko sasabihin, you look good today. But not pretty. Kasi magkukontradict yung nga bells ko sa mukha mo eh. Diba? Nasabihin ko, you're pretty, hindi ka nun. I can say you look good. You smell good. But hindi ko tatawaging maganda kung hindi ka naman maganda. Ganyan ang ginagawa ni Clarissa Castro. Kaya galit na galit sila sa atin. They talk about disinformation. Okay? Bakit galit na galit itong yung makakaliwang grupo gusto kong balikan? Disinformation ba, Percy, makakaliwa? Yung weak mong ganyan kayo, pareho kayo ni Bangag, putang ina kayo? Disinformation ba yan? I like my shirt daw. Okay, sabi niya MJ. Actually, ako ngayon cowboy. Mayroon kang eksena kahapon. So, nagpapaka-ragged ako. Alam mo yung ragged? Yun daw, anong tawag yan? Daw ugis. Ugis, bugris. Diba? Alam mo, sa may forma ka na parang gusto mong lalaban sa farm.
Diba? Cowboy. Yeah. Kaya hindi ako naka-cowboy hat. Anyway, going back. Siyempre natin mga injection tayo, mga pampa-beauty, right? Okay, sabi ni MJ Mador. Thank you palangga for for your video. Nakuha mo for your message. Nakuha mo yung attention ko. I love you. Okay. Division, distrust, and civic indifference. Division. Let's talk about bangag na division. Sino ba nagdi-divide sa bansa? The fact na ninanakaw, kinikidnap ni Lisa Tanas ang mga gusto niyang kidnapin. Ang mga farmers, lahat na yan, ninanakaw ang pera sa bawat ahensya, dinidivide na nila ang bansa. Hindi tayo. Hindi tayo ang nagdi-divide. Sila. Bakit? Paano hindi si Bangag ang promotor ng division? Nakita nyo? Habang kasagsagan ng baha, ang inuuna ni Lisa Tanas Marcos, demonyo, impacta, ngetpa, addictus, lahat, masaol pa sa demonyo ang hitsura niya, ay ang birthday niya. Diba? Birthday niya, magpapawine, kung ano-ano pang mga kaputahan, mag-orgy sila. Diba? Samantala, kayo ay andyan, palutang-lutang sa baha, ini-enjoy ang leptospirosis. Right? Distrust. Okay? May tiwala ba tayo sa mga bangag na ito? Sino hindi mapagkakatiwalaan? Sila. Kaya itong ginagawa ni Bangag, okay, sabi pa niya, Ninoy's legacy encourages us to meet these challenges with vigilance and faith in the Filipino. Ayan, sabi niya, and faith in the Filipino people. Okay? Ano sinasabi niya dito? Sabi ni Bangag, okay? How would you translate this? Yung malaking banta, okay? Daw sa ating demokrasya ngayon. Yun nga, yung disinformation, 'di ba? Pagkahati-hati, that's very common na sinasabi ng mga politiko. Okay? Wala nang tiwala, okay? At wala daw tayong pakialam sa mga civic social affairs, chuchu. Wala tayong pakialam? Kaya nga tayo nandito dahil may pakialam tayo. May pakialam tayo kasi in-expose natin ang lahat ng kabangagan ni Bangag. Alam mo yun, mga kababayan? Now, you talk about disinformation. Sino uli ang promotor ng disinformation? Sila. Paulit-ulit na nagdi-disinform o nagsisinungaling sila sa inyo. You talk about this Bangag. Papuri-puri ka kay Ninoy tungkol sa kanyang pinaglalaban, pero ang ginagawa mo, inulit mo lang. Ang nilabanan ng traidor na Ninoy, dahil vice interest na naman ng pamilya niya, kaya lagi natin ikabit ang traidor na Ninoy. Kasi siguro, well, hindi siguro may mga nababasa tayong comment, even ako, kung nabubuhay si Ninoy, baka sampalin si Chris, no? Kung nabubuhay si Ninoy, baka sama-sama din sila ngayon. Kasi kung bibigyan, let's say, for example, kung buhay si Ninoy, buhay pa sa, tanda na, kunwari lang, bibigyan siya ng 2 billion budget para sa whatever niya, baka tatahimik na rin yan. Kasi it runs in the family. Kung talaga ang pamilya mo ay matapang, dugo ka ng matapang, nakikipaglaban ka sa tapang. Kasi kung matapang ang pamilya ni Ninoy, na si Chris Aquino, na since birth, yung bunganga niya dyan sa social media, ganon-ganon, ang alpot. 'Di ba? Sa mga kasinungalingan na pinaglalaban natin yung tatay ko ganto ganyan. Hindi siya makikipag-alyansa sa taong pumatay sa tatay niya according to them. Paulit-ulit nilang sinaksak sa utak ng mga dilawan na ang gumurgor kay Ninoy ay ang pamilyang Marcos. Ano, kasama mo ang gumurgor sa tatay mo? What the fuck? Maari kung buhay si Ninoy baka tulad din siya ni Lenny na tatanggap ng kalahating bilyon. As in the first place, the fact na nagsinungaling si Ninoy, traidor na Ninoy, na nung lumaban sa Korean War, na naging correspondent siya o journalist siya during the Korean War. At naglagay siya ng band-aid dito, yan ay panlilin lang. Kung kaya niya manlinlang sa tao noon, sa mga ninuno ninyo, na maglagay ka ng band-aid dito para masabing matapang ka, well, it's the same bullshit sa ginagawa ng pamilya niya. Kasi,
Kung legacy ng tatay ko, kung ako si Chris Aquino, nagpinatay, alam ko na ang pumatay sa tatay ko ay ito. Hindi ko kayang makipag, makipag elbow to elbow or makasama sa isang handaan. Pumatay sa tatay ko, kasama sa isang birthday celebration. What kind of tao siya? Sinaksak pa niya sa mga taong bayan. Sinaksak niya pa sa inyo, kayong mga pinglawan, na dapat magalit kayo sa mga Marcos dahil si Marcos, ang pamilyang Marcos ay gumurgor kay Ninoy. And now, may pa-cake giving sila, may pa-budget giving, katulad si Robredo, kalahating bilyon. Party sila, no? Tapos kayo hanggang comment na lang tayo, no? And you enjoy that. Pero ako, at least, nakatakas na ako sa baha. That's why I'm fighting for you. Kasi gusto ko sana na hindi nyo na mararanasan yung bahang ganyang kalala. It's okay dahil nasa tropical depression country kayo, lahat naman bumabaha sa area na yan, but humuhupa rin, like after a few minutes. Diba, naalala ko, nung nandiyan ako, natrabaho ko, umulan, o nasa school ka, nagbabantay ka, anong oras na ba? Oh, ganyan. Ay maya-maya, bababa na yung ulan. Magtambay muna tayo dito sa Moraita, kakain mo tayo ng lugaw, kain muna tayo dito ng mga bulalo dito. Well, bulalo kung may pera ka, lugaw na lang siguro, 5 piso noong unang panahon, o 3 piso na may tokwa, dito muna tayo. Tuwang-tuwa si Aling Nena dahil yung lugaw niya, tinatambayan ng mga estudyante. Antayin natin, muulan pa naman, sarap dito mag-chika bumbo. Actually, I miss that moment na sa Pilipinas ako. Those were the days. Tapos ay wala nang baha, uwi na tayo. Pero ngayon, pwede ka ba kumain ng lugaw kay Aling Nena at maya-maya after an hour or 2, wala nang ba? Hanggang ngayon, congratulations. You're still enjoying the baha dahil ayaw niyong manindigan. You deserve it. You really deserve it. Ulit-ulitin ko, masakit man, sa puso ko, sa isip ko na sasabihin na you deserve it, you really deserve it. Because you don't care about yourself, you don't care about your country, enough na sa inyo. Pamamayayaan mo na yan si Bangag kasi sayang naman yung 1 oras ko, 2 oras ko, makikipag-rally ako. Hayaan mo sila. It should be collective fight, effort. Gusto nyo manalo sa bayan, para sa bayan. Hindi ka pwede walang pakialam. Hindi ka pwede, mga nagrarally na yan, bayad yan, ganyan. Kung ganyan ang thinking mo, kasi kung ang lahat ng tao ang thinking like me, maging part ako niyan. Kasi gusto kong labanan ang mga bangag na nagnanakaw. Kung lahat kayo ganyan ang thinking, na mga malakas pa na pwedeng mag-alsa dyan, na magsalita, bababae na yung mga bangag. Pupuno yan. Mapamananalo kayo. But, kung katulad kayo ng mga dilawan, hindi na tayo yan sasali kasi si Sara Duterte ang maging presidente. Kasi sa Sara Duterte, mayroong confidential fund na 125 million. Magnanakaw yan 125, ganyan eh. Tapos, kung mabibig nyo kay Lenny na kalahating billion, then you just really deserve your life. Deserve nyo yan. Baka mamatay na nga lang sa tayong lahat. Tayo dito, mga magkaidaran. If you talk about the hierarchy ng edad. Di ba? Hierarchy. Hindi na yung position na hierarchy ng natin, seniority. Pag namatay na tayo, o hindi tayo namatay, okay, mga matanda na tayo, ganun pa rin ang sinasabi ni Marlica. But I will assure you, pag 80 na ako, at ganyan pa rin ang buhay ninyo, magre-river cruise na lang ako. Mag-i-enjoy na lang ako ng buhay ko. Kasi Bonyeta, 30 years from now, o 35 years from now, ito pa rin ang sasabihin ko, Jutang Jenina, kayo na makipaglaban sa buhay ninyo. Iyan ang katotohanan. Right? Now what? Ninoy's legacy, chucho. You talk about, okay? Ano pa mga papuri niya dito? Wala na tong iba. Okay, here's another thing. You talk about dignity, ganyan. Okay? Balikan natin yung sinabi ni ni Castro. Okay, you talk about disinformation.
Anyway, highway. Ito ang inyong bayan na minamahal na paulit-ulit na lang kayong ginagago. Alright, here we go. Okay. Ito, disinformation. Si Impacta Clarissa Castro recently, okay? Kasi di ba may nilabas ang Okta Research, mga kababayan, patungkol sa survey na sinasabing 21% daw, okay, ang nakaranas ng gutom. 21%. Okay, August 20, 2026. Alright. Sabi ng Okta, 21% ang gutom. Samantala naman, ang sinasabi ng DSWD ay hindi 21%. Okay? Tinanong si Clarissa Taratara Impacta Castro kung paano niya daw ipapaliwanag o ipaliwanag ng kanyang amo ang nagko-contradict na survey, okay, based sa Okta Research, na ang mga nagugutom, based on that random samples, ay mataas ang porsyento. Pero ang sinasabi naman ng DSWD na may improvement na ang taong bayan dahil daw sa mga walang gutom beneficiaries. Now, alright, tinanong si Clarissa Taratara tungkol dyan, na anong punto niya dyan? Nasa lumalalang gutom percentage ng mga nagugutom sa Pilipinas. Sabi niya mismo sila ang nag-report na yung walang gutom program ng DSWD ng Pangulo ay nagkaroon ng improvement doon sa beneficiary. Yan ba yung walang gutom nila, yung nagbibigay ng mga hot meals ng lugaw na wala nga lang laman, wala nga man lang tokwa, lugaw lang. Yung mga binibigay ni Bangag. Mas magbibigay sa mga bata, minsan yung mga isang perasong tinapay, isang perasong tubig. Yun yung programa ni Bangag na mga walang gutom. Alright, so dahil tinanong siya, kung ano ang opinion niya, anong masasabi, not opinion, anong sinasabi ng administrasyong Bangag dito sa malalang gutom based dun sa Okta Research. Alright. Okay, here we go. Hanapin ng Alright. Patuloy naman daw kasi yung mga anti-hunger ng programa ng DSWD, chuchu. Kaya tinanong siya tungkol nga dun sa survey na yun, sabi niya kapag kasi, exacto, verbatim. Sabi ni Clarissa Impacta, kapag kasi in general at random yung mga respondents na malamang ay hindi alam yung programa or hindi nila naramdaman, kaya ganun daw yung survey na lumabas. So pinupunto niya dito na kung hindi daw benepisyaryo o hindi exposed sa programa ng walang gutom, yung mga random respondents, naturalmente daw, hindi daw magtutugma ang survey. Kung hindi pa naman boba, anyone here na gumawa ng mga thesis nila nung college, mga random sampling natin in the past. Hoy, impactang boba. Pag kumuha ka coming from the word random sampling, hindi mo pipiliin yung mga binigyan nyo ng 10 kilograms na bigas, underweight, naging 8 kilograms, na bukbukin. Kung di ba naman boba, kailangan, based sa kanyang statement, alright, hindi siya naniniwala na tama yung survey ng Okta Research na sinasabi ng taong bayan na mas maraming, sinabi ng result ng survey na yan na maraming nagugutom. Kasi daw, ang kinuha daw ng mga random samples o yung mga respondents ay hindi daw nakaraan. So, ang gusto niya, kumuha ng respondents, let's say 1,200 random respondents, kukunin natin sa mga benepisyaryo ng bukbuking bigas. Naturalmente, mga kababayan, sabihin nila, kung dati sila wala talaga silang kilong bigas, wala sila talagang pera, sabihin nila, okay, yeah, okay na kami, dati wala kaming sinasaing. Ngayon, every month, may natatanggap kami sa Bangag na presidente na 10 kilograms sa bigas. So, sabihin mo ng every 2 weeks, ganyan. Okay, kaya hindi kami nagugutom. So, maging resulta ng survey ng Okta Research, it's gonna be 100% hindi nagugutom ang mga tao sa Pilipinas. Meaning, nasa first world country ka na. Kasi hindi ka na nagugutom.
See that? How bobo. The Impactra Castro. Kasi gusto niya, ang kunin na random respondents ay mula dun sa walang gutom. Kaya survey pipick up ka sa iba't ibang sektor. Kasi hodang benepisyaro ng guto, ng 4-piece o hindi benepisyaro kasi doon ka kukuha ng results sa sinasabi ng samples. Hindi pwedeng kunin yung mga binigyan nyo ng ano gusto nyo piliin. Yung bigyan ka ta ng 20,000 ha. Ikaw, bayaran na lang yung dapat binayaran nyo na lang yung Okta Research. O sabihin nyo dyan, 100% walang gutom sa Pilipinas. Because of that mga programa na yan. Right? So gusto niyang sabihin dito, mga palangga, na dapat, random nga ni, di ba? Chris Rodar, random nga ni, kaya random, hindi selected respondents. Nga ni, yeah, that's good, good comment palangga. Random nga ni So, ngayon, hindi daw totoo na nagugutom kayo kasi daw na may ano tawag diyan? Walang gutom program See this? Oh my goodness. Ano ba sabi niya? Dahil meron na programa naman, nararamdaman naman ng taong bayan, yung programa ng mga bangag, chuchu. I can't fucking believe it na ito ang pansang tinubuan natin. Alright? Kung ang Okta Research, mga kababayan, ay kukuha doon sa sinasabi ni Castro Impacta na mga respondent, okay? Malamang, even yung survey ni Bangag, kung lahat ng yung kanyang trust rating, kung yan pala ang narrative ng impact ng Castro, dapat kumuha na lang kayo ng mga insimada. Yan ang interviewin ninyo. Right? Yan ang interview ninyo para 100% kayo. 100% ang result na mataas ang trust rating ni Baga. Baka lumagpas na ng 1,000%. Dahil pipiliin mo dito Diba? Hindi kasi Castro pinipili yung respondent, boba. Hindi mo siya pwedeng piliin. Na doon nyo lang kukunin sa mga DSWD 4-piece program para magkaroon ka ng 100% sa survey na pabor sa iyong amo na bangag. Alright? Ngayon, mga kababayan, ito yung sinasabi natin na hindi kailangan na yung mga respondents, okay, na aware sila sa lahat ng programa ng gobyerno patungkol dyan. Kaya nga random nga ni. Di ba? Ngayon sinasabi niya na, mayroon na daw according to DSW, di ba? May 600,000 families na raw, okay, na natulungan ang DSWD tungkol dito sa mga bukbukin na bigas, mga libreng ganyan. 600 families, ilang percent yon? You compare to the 120 million population ng Pilipinas. See this? Ganito kasi talaga pagbangag yung namumuno Gusto nila isaksak sa isipan ng tao at gusto pa nilang piliin, i-select, not piliin. Yeah, piliin, i-select. Diba? Selectively na ang sumagot sa survey ay 1,200 from that 600,000 families daw na binigyan ng tulong ng gobyernong bangag through mga libreng tinapay, libreng Hi Jo, you're there. I'll be using your points very, very soon. Alright? Ngayon, ang question natin dito, okay, kay Castrong Impacta, wala na tayong pwedeng dito, wala na tayong pwedeng i-counter dito kasi random nga Alright? Random survey na hindi mo kailangan piliin ang participant o responde na pwede mong piliin ang lahat ng binigyan ninyo ng isang latang tinapay o 10 kilong bigas. No wonder, mga kababayan, alamak ang sakit ngayon dahil sa bangag. Kumusta naman ang mga may leptospirosis dahil sa mga alipunga? Not only leptospirosis, alipunga na nakababad ang inyong mga paa
sa baha. Alam mo ba, yung pinakahit na feeling ko nung bata ako, nung nag-aaral ako, yung mabasa yung sapatos mo. Hate na hate ko yan, parang dilubyo sa akin. Sabi ko, parang you know, pag bumabaha. Lalo na ba kinuwento ko sa inyo yung sapatos ko ng bata ako, laging tumatawa pag bumabaha. Remember kasi nakaalala ng story ko. Dahil wala naman ako mga sapatos na nung unang panahon kasi, di ba? Ay, yung mga balat na sapatos, na bongga-bongga, na mamahalin. Basta naalala ko lang dati may Haruta shoes ako, binigay lang yun sa akin. Okay, matibay yun, Haruta. May Haruta pa ba ngayon? Made in Japan. Ang ganda nun. So anyway, nung bata ako, pag umuulan, kasi ang sapatos ko, tig 40 pesos lang sa palengke. Pag umuulan, ngumanga nga. So after ng ulan, tatahiin ko ng ganyan. Sa baha yung medyas mo, di ba? I don't know, siguro rich girl ka o rich kid ka, baka hindi mo naranasan. Pero kaming mga batang Espanya, batang Maynila, na tumatahak sa baha, you know, nung time na yun yung hate feeling ko. Pero at least nung unang panahon, bumababaha ang baha. Pero ngayon, kumusta naman ang hindi naman ako nagkaroon ng leptospirosis. Kumusta naman ng inyong mga paa ngayon? You enjoy your paa, your alipunga, yung mabaong paa, yung mga fungus ninyo na mga tumutubo at you know, dahil sa mga bangag. Ayan this current. Grabe ang daming may leptospirosis ngayon. Okay? Aha, tapos ano sasabihin sa inyo ng Malacanang? Ito pala sinabi ni Ka-Impacta Castro. Basta nadikit o napalusong sa tubig baha, sinasadya man o hindi, agad na hugasan ng malinis na tubig at sabon ang katawan. Anong kaputang ina niyan? Ano na yan? Kumbaga self-explanatory yan. Yan lang ang gusto niyong kunin. Yan ang advice sa inyo, kunyari kunyari may healthcare knowledge si Castro, 'di ba? Parang doktor. Sino mga naka-Greg shoes, naka-Kung Fu shoes? Okay, si Ruby ako noon. May Kung Fu din yata ako noon. Ewan ko, baka hiniram ko lang sa sister ko. Anyway, tsaka natin balikan yung mga kahirapan nating kwento. Bugbugin muna natin itong mga hayop na to. Ngayon, mga kababayan, anong drama niya sabunin? Yan lang ba ang pwedeng? O lumusong kayo sa sabunin. Hindi na yan itinuturo sa tao. Sabi ko nga, self-explanatory yan. Automatic na yan na kapag lumusong ka sa baha, pagdating mo sa bahay mo, natural maghugas ka ng paa. Unless na homeless ka, wala kang bahay, wala kang tubig, wala kang gripo, nandyan ka pa rin sa baha nakalubog hanggang ngayon. Pero yung mga may bahay na pinasok na ng baha, hindi kahit paano maghugas yan. Ito lang yung napapala ninyo. Kailangan din pong kumonsulta sa pinakamalapit na health center. Yun lang ang sinasabi sa inyo. Tapos sa health center, wala gamot. Minsan wala pang nurse dyan. Yung mga nandiyan dyan lang, volunteers. Di ba? Ito lang para may masabi lang silang concern sila sa inyo. Nagkaubusan ng antibiotic. Wala na Then, bagong-bago, tumaas ang bilang ng mga may leptos, okay? Pyrosis, okay? Anyway. Mga palangga. Then you enjoy the leptospirosis again. Okay? Doon sa ayaw manindigan, you enjoy it. You enjoy the alipunga, diba? Slang naman You enjoy the alipunga and the leptospirosis because you deserve it. Diba? Sounds naman, diba? Parang social no? Leptospirosis. Meron akong leptospirosis. Enjoy it. Enjoy it. Enjoy yung mga katinampaan nyo ngayon. Huwag kayo manindigan. Hayaan nyo si Marcos magnakaw ng magnakaw. Hayaan nyo silang maglasing, magtransport ng mga pera ninyo. Tapos gagamitan lang kayo ng mga statement ni Impacta Castro at ni Bangag Administration na nakabantay daw ang mga kinaukulan sa DOH. Alright? Sa utos daw ng Bangag, pinapagana ng DOH ang kanilang mga
leptospirosis at dengue fasting sa lahat ng kanilang hospitals at mga centers. Madali yan sabihin kasi optics yan ilalagay sa dyaryo. Inuutos ng bangag na i-activate ang lahat. Chuchu-chuchu. Hanggang ngayon kayo na. Baka ngayon iba sa inyo nakikinig sa akin. Andiyan nakapila sa labas ng pampublikong hospital. Nagamurto-murto, wala kwarta, walang pagkain, ganyan. Wala pambili ng gamot, wala pambiling gasa kasi hindi kayo atipanin ng mga doktor o ng mga nurses kung hindi kayo bibili ng sarili nyong gamot, sarili nyong gasa, sarili nyong syringe, whatsoever. Right? Sabi ni Gorgorzoro, droga hindi maubos ang supply pero ang gamot out of stock. Truly, yung ipinagbabawal na pulburon. Inuutos din daw ang mga health emergency response. Recently, tignan mo, yung tumawag sa 911, ano nangyari? Gurgur, right? Nagurgur kasi palpak ang inyong gobyernong bangag. Then you enjoy it. Wow, okay? From August 11, 139 cases, 18 na ang namatay. Siguro, ako iniisip ko na lang, kasi, yung mga gising like me, iligtas niyo yung mga sarili ninyo. Okay? I hope itong 180, I hope itong mga namatay na ito na dahil sa leptospirosis, dahil sa yung mga sumusuporta kay bangag. Para mas savor nila yung kanilang pakikipaglaban. Bangag, si Marcos is okay, ganyan-ganyan. Then dapuan ka ng leptospirosis. Sa 1, 2, 3 hibla ng hininga mo, doon mo ma-realize na mali pala yung pakikipaglaban ko sa bangag. End your story, di ba? End of story, ganyan ka na, patay ka na. Because sa mali mong pakikipaglaban sa isang adik na presidente, kayong mga palangga ko, huwag yung hayaan na mamatay kayo ng walang laban. Imagine mo, ang lungkot naman ng buhay mo, namatay ka sa leptospirosis. Pwede ka naman mamatay na nakikipaglaban sa karapatan mo. Kaysa mamatay ka ng walang kalaban-laban sa leptospirosis because of the flood control na pagnanakaw ng mga bangag. Alam mo, this is chain reaction. Akala niyo si Marlica, pati ba naman leptospirosis sisisi kay bangag? Bakit hindi? Kung hindi nila ninakaw, kayo mga nakikinig dyan, sa mga squatteric area. Okay, na kayo lagi ang nabibiktima. Sa slums of Tondo, na pinoprotektahan daw ni Catriona Gray. She's fighting for you guys from the slums of Tondo. After niyang nanalo, nasa na ang slums of Tondo. Kaya sabi ko, it's so bullshit, politiko. Hindi man lahat, yung pagdating sa mga Miss Universe. It's so bullshit. Gamit na gamit ang slums of Tondo. Gamit na gamit ang mga kahirapan ninyo. Di ba? Para kunyari sila ay concerned sa inyo. Look at you now. Did you enjoy this? Enjoy, 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 enjoy. Bakit kayo namatay ang inyong mga pamilya sa leptospirosis? From the slums of Tondo, yes. Dahil ninakaw nila ang pera ng bayan. Ninakaw nila ang pangpondo sa flood control na sana hindi binaha ang slums of Tondo, hindi binaha ang lahat ng slums, o kahit hindi slums, ang buong Metro Manila, ang buong Pilipinas. The reason why nagkaroon ka ng alipunga muna, then leptospirosis. Hanggang sa dinala ka sa NKTI, at sa East Avenue na tinanggihan ka dahil wala ka pambiling gasa, wala ka pambiling syringe, wala ka pambiling antibiotic. Yan. Enjoy it. I-savor ninyo ang mga kalamidad dahil ayaw nyong makipaglaban sa mga addictus benedictus. Regali, sa Iloilo, may napatay din, 10 daw. Okay, may napatay sa Iloilo, pulo, 20 katiil ang ginkit-kit sang ilaga. No, kinit niya. 10 katao ang namatay. You enjoy it. Enjoy yun lang sa akon, mga kasimanwa bala, nga mga dilawan, ang akon mga kasimanwa bala nga mga nakikipaglaban dati kasama nila, Noy. 'Di ba? Nga akig na akig kay Marcos. Tapos ngayon Marcos, nakamo enjoy magkalamatay kamo da sa sa mga sakit. Enjoy yun lang na. Na-meet man na ang mo,
Namit man na magkalamatay ka mo kasi ano ka mo, mga bulag. Sana lahat magkalamatay na ka mo kasi wala naman kayong pinaglalaban. I hope ang nagkakalamatay ay mga dilawan. Yung ayaw makipaglaban, yung praise pa rin. Praise pa rin sa mga bangag. Praise pa rin kay Laila de Lima nga nagsupsup sa buto ni Dayan. Praise pa rin kay Belat Robredo na yan ang may hurong, yung may ano niya, yung si Bolet. Kumusta na si Bolet, Robredo? Mm. I-ano yung surveillance so ngayon si Robredo kung sinong boylet ngayon. Baka ang kalahating bilyon napunta doon ng iba. Musta din mga taga-Naga. Oh. I don't think natigang yan. Si Dilima nga, di ba, nakaka-denggoy ng driver. How much more pa si Robredo, di ba? Yan ang abangan, yan ang assignment nyo mga taga-Naga. Ang assignment nyo kung saan, sino ang nakinabang ng kalahating bilyon ni Robredo. Okay, what else dito sa leptospirosis na to? Nasabi ng bangag na enough daw yung mga gamot. Okay, sapat daw ang mga gamot, chuchu-chuchu. Kahapon nabigyan tayo ng impormasyon na sapat naman daw ang mga gamot. Nabigyan daw tayo, sabi niya. Kahapon sapat naman daw. Putang inan tong mga adik na ito. Okay, recently pala, total of death simula nung bumaha. Total all over the Philippines. Oh my God. 220. 220 katao. Based sa DOH, 3,440 cases. So kung 220, imagine mo 220 ang namatay dahil sa, saan tayo ulit? Flood control. Money, budget ng pera ng bayan, naninakaw ng bangag ng maleta kongresista, senador, kongresista, mayor, lahat sila. Kaya may nagbuwis ng buhay na kinagat sang ilaga, o not really kinagat, lumusong sa baha. 220 ang namatay. And sabi ni Cheryl Marcelo, yes, 3 bagyo ang papasok sa bansa. Oh, you enjoy the bagyo ulit. Just enjoy it. Sabi ni Isi Miyaki, I remember PRRD question, Robredo, asan ka nung 3 a.m.? Oo nga. Nasaan na 3 a.m. si Robredo? Nakipag, boyletan ba? Kumusta na, Robredo, si Bolet? Inisip ko si Dilima ba? Sino kayang tumutorja kay Dilima ngayon? Kadiri, ano? Kasi alam mo naman, frailty of a woman, kaya pumatol sa driver. I can't fucking believe it. Believable naman kasi nga, kung ganun ka kangit pa, katulad ka kay Dilima, na mukha kang uraro, wala naman papatol sa'yo, di ba? Oh, ang papatol lang sa'yo, yung mangmang na, not really mangmang, sorry. Ang papatol sa'yo, yung alipin mo kasi nabubuhay dahil binibigyan mo ng pera. Titisin talaga yung bilat ni Dilima na punong-puno ng kalyo. Ay nako, my God, ano ang pinag-uusapan natin? Okay. My goodness. Let's talk about leptospirosis. Yun. My goodness. Kawawa kayo. Nakapagod naman din kasi basahin itong mga balita. Alright? Oh, today, August 23, kahapon din sa inyo. Panibagong patay dahil sa leptospirosis, 3 na naman. 60 ang isinugod. Alright? You enjoy it. Enjoy it. Sabi ni Gorgor, kapit sa patalim, nga, no? Kasi may kailan pakainin ni Dayan yung pamilya niya, di ba? Gamit ang boto niya, no? Parang sino yun? Who's that? Si Alfred! Yung may expose na may customer daw siyang bruskong-bruso. Alfred, kit-kitan mo yung nipple ko. Tangina ito mga pok-pok ang putang ina. Jotang Jenemes. Minsan kasi, kasalanan nyo din yan eh. Hindi kasalanan nyo. Kasalanan nyo talaga kasi ayaw nyo mandigan. Actually, marami pa dapat tayong, ano ba topic natin? Hindi pa natin na-touch. Sino hindi natin na-touch? Talim kaso. Yeah. Oh, by the way, yung kay tungkol naman kay Senator Marcoleta. Oh, tignan mo ngayon, nabaliktad na. You talk about tanim kaso. Kanina, I talk about myself. Napag-usapan ko na sila
Senator Marcoleta. Ngayon ay binabaliktad na nga nila. Binabaliktad nila dahil sabi ni Lacson, mga kababayan, excuse mo. Okay? Anong sabi nila ay pinaniniwalaan nila ang pag-recant ni Gutesa. After ni Gutesa magbaliktad, magkano kaya, mga kababayan, ang naibayad o scholarship dito sa kay Gutesa? Bakit kamo? Kasi ang ginagawa ngayon ng media, ang ginagawa ngayon ni Lacson, ang ginagawa ngayon ng Malacanang, sinasaksak nila sa inyong isipan na si Gutesa ngayon ay nasa tamang landas kasi nag-recant. Right? So baliktad na, mga kababayan. So ang kakasuhan ngayon ay ang Marcoleta at another kaso, Marcoleta and Defensor. Alright? Ngayon, kakasuhan daw ng subordination of perjury. Okay? Ngayon, ang question natin, di ba, bumaliktad si Gutesa. Noong September 24, 2025, bongga-bongga yung affidavit niya,